Si Percy Lapid po, siya ang pinakaunang kritiko ni Marcos Jr. pagdating sa sugar smuggling, sa smuggling. At dun sa kanyang mga nakaraang report nung siya ay nabubuhay pa, sinasabi niya na ang involved sa smuggling ay mga kamag-anak ni Lisa Marcos. Kaya 'di ba siya ay ginorgor, pinagbintangan si General Bantag. Tanungin ko kayo ng mga supporter ni Ka Percy Lapid. Question. Kasi kritiko din si Percy Lapid ni Pangulong Duterte. Kung bang ibibintang sa tao ng mga Duterte sa 6 years na nag-criticize si Percy Lapid, bakit pa siya pinatagal ni Duterte? Kung yun ang narrative na gustong sabihin ng bangag na gobyernong ito na ang tumegi kay Percy Lapid ay mga Duterte o Duterte's appointee, bakit buhay pa si Ka Percy Lapid noong hanggang naging presidente si Bangag Jr. Kasi kung talagang siya ay gustong kikitilin nung panahon ni Duterte, dapat naggurgur na siya. Diba? Unang taon pa lang, kung yan ang naratibo na pinapakalat ng mga yawa na si Duterte ay ganito, ganyan-ganyan, ginunang gugurgur ng media, din sana nagurgur na siya. Bakit buhay pa sila Maria Ressa? Now, balik tayo. Bakit ko binanggit yan? Kasi siya po talaga, that was October, mag-drive ba kami, shout out kay Palangga, na may text sa akin, na kaibigan ko. Sabi niya, Miss Maharlika, tignan mo tong story na to. Sabi niya si Ka Percy Lapid. Actually, hindi ako nanonood kay Percy Lapid nung time na yon. Hindi ako nanonood sa kanya. Sabi niya, tignan mo to. Ang binubukelya nito, mga smuggling. Gobyerno ang may gawa nito. Well, ano pa nakikita niyo? You decide. Bakit si Percy Lapid ay nagurgur dahil binanggit niya na ang Araneta Marcos ay sangkot sa smuggling. Kasi, mga kababayan, dahil nung si Attorney Vic, based sa kanyang book, may pagkakataon na si Martin Araneta ay naabutan niya sa opisina ni Marcos Jr. na may bit na brown envelope na nakalagay doon ang mga personal data sheet o yung mga pangalan ng gusto niyang ipa-appoint sa Bureau of Customs. Saan ba dumadaan ang smuggling? Idi sa Bureau of Customs. Diba? So, diniretso niya kay Marcos Jr. Pero dahil inatasan ni Marcos Jr. si Attorney Vic na dadaan sa kanya ang lahat ng mga appointees at si Marcos Jr. ang magde-decide, kumbaga i-screen muna, tapos at the end of the day, siya ang magde-decide. Siya naman ang bangag na presidente. Yung envelope na yon na bit-bit ni Martin Araneta na ang intention niya ay bigay kay Marcos Jr., pinorward kay Vic, kaya nga nasa libro siya Attorney Vic. At doon nakalagay ang mga pangalan ng mga binanggit ko na dito. For sure, doon hindi naman sinulat ni Attorney Vic lahat ang mga pangalan, pero lahat ng gusto niyang paupuin sa Bureau of Customs nando doon. Yung mga nabanggit sa sa congressional hearing. Yun mga kababayan. Kaya you really have to get this book para buong-buo yung kwento. Andito pa yung mga pictures, family pictures ni Attorney Vic simula nung bata siya. So na-confirm na ang sindikato sa Bureau of Customs ay according to our source in the past and according sa report ni Clarita Carlos, nabanggit din si Clarita Carlos dyan, mga palangga. Nabanggit din siya dito. Naalala ninyo, ang vlog natin na ito, I think, January. Pero I started December of 2022, naalala ko Kumbaga, atak-atak na yung vlog natin. Di ba sinabi ko sa inyo na si Clarita Carlos ay may natanggap na report, NICA report, ang mga sangkot sa smuggling ay pamilya ni Marcos Jr. at ang kanyang brother-in-law na si Martin Araneta. So anong ginawa kay Clarita Carlos? Paulit-ulit na lang natin, di ba? Sumulat si Clarita Carlos, binasa ko na sa inyo na nagsusumamo siya, na manatili siya sa pwesto. Sabi niya, ginagawa niya lang yung tama. Ginagawa niya lang yung tama. So, ito yung NICA report sa kanya. Mr. President, nasa mga kamay ninyo. It's up to you kung gagawin niyo yung tama. Diba? Paulit-ulit natin binablog dito. Ang point dito, kung ito ay fabricated story, kung ito ay libelous, they have all the money, people's money, para gipitin si Attorney Vic. Bakit ni isang kaso tungkol dun sa offshore account, and now here, wala silang maibato? Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, totoo lahat ito. Kung ikaw ay nasa pwesto, tapos malinis ang ginagawa mo, zero talagang para sa bayan, mga palangga, gagawa ka ng paraan kung paano mo to pasisinungalingan ang sinasabi ni Vic Rodriguez sa kanyang libro. Pero paano mo papasinungalingan ito, mga palangga? Nandito yung ebidensya. Kaya nga sabi ko sa inyo, you have to get your copy very soon. Sa Pilipinas, available na. Habang binabasa ko, napakasakit. Napakasakit na grabe yung ginawa sa atin. Dating executive
executive secretary ito eh. Abogado ito eh. Hindi naman ito dugyots na, bataan ni Lisa ng mga uhugin na magyaw-yaw ng yaw-yaw, makaimbento lang ng kwento para magpanira. Ito dokumentado, nandito sa loob lahat ang dokumento. May pirma. Yun na nga, may pagkakataon na yung brown envelope gusto ni Martin Araneta ipa-appoint yung mga sindikato na kauri niya. And also, true enough, si Clarita Carlos tinanggal dahil ni-report niya dahil gusto niyang somehow in fairness kay Clarita during that time, kaya niya sinabi niya na ginagawa niya lang yung trabaho niya at sabi niya ang issue sa smuggling ay is a national threat o national security kasi kasama diyan ang food security, 'di ba? Pag nagutom kayo dahil nilamon na lahat ng mga yawa, edi gurgur kayong lahat, 'di ba? Parang ganoon. So ngayon, ni-report ni Clarita 'yon. Okay, so confirmed kasi nandiyan sa book ni Attorney Vic. Ngayon, ito pa yung mga listahan ni Lisa. Ito kaya obvious naman ito. Diyos ko, lahat ito halos mga tinira natin. Ayan, si Jomar Canlas, si Lumagi, Yogi Filimon. Ayan, inekis na ni Attorney Vic siguro to. Si Attorney Vic ba nag-ekis ito sa Bureau of Custom? Ayan, Yogi Filimon. Yan sila ay mga kilalang mga smuggler. Ayan po, smuggler dyan sa Bureau of Customs. Kaya wala na kayong aasahan sa gobyerno natin dahil pinaupo na ni Lisa ang mga magagaling na kawatan at mga sindikato. Kaya wala kayong aasahan. The only thing you can do is get them out. Hilain nyo sila. Sino pa to mga to? Tignan natin kung may kakalala ako dito. Nandito yung pangalan ni Paul Soriano. Well, naligwak na rin yun dahil, pero alam nyo naman yun. Natural born. US citizen. Never nag-renounce ng citizenship. Alam nyo, yung mga buwakan ng genemis na mga kongresista at senador, ang sarap talaga nilang patalsikin lahat. Yung institusyon na yan dapat mawala na. Napakalaki pong bagay itong issue na ito noon pa kay Paul Soriano. Natural born citizen po siya. Amerikano siya. And up to now, ang ginagamit niya pag nagta-travel siya ay US passport. Kung matino ang kongresista at mga senador natin, isang patawag lang yan sa immigration, paimbestigahan lang yan, makikita nila kung ano ang passport niyan. Nilik nga nila yung US passport ko. Pero tinanggal nila, di ba? Nilik nila. Pinadukot ni Lisa sa immigration. Hindi ko sinishare ang US passport ko. Pero nilik nila sa Twitter, pero dinilit kaagad ng mga hinayupak, mga takot. Kasama po yan sa case na sinabmit ko dito. So imagine mong hayop na yan, na Lisa na yan. Kaya Gigimonyo yan, leader talaga ng sindikato yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Number 1, yaan ay kasalanan, labag sa batas na mag-appoint ka ng natural born citizen na hindi nag-renounce ng citizenship niya. Next, ano pa yung mga pangalan dito? Ito yung kanyang nagbigay kay Lisa ng pera, campaign money. Itong si Michael Escaler. Ito yung, Michael Escaler. Remember that mga palangga? Yung pinayagan ni Marcos Jr. na mag-import ng asukal kahit walang sugar order number 6. Suwak sa banga lahat yung mga inulat ko sa inyo. Akalain nyo, mga palangga, lalabas pala sa libro ni Attorney Vic Rodriguez yan. Ayan yan, Michael Escaler, CEO, All Asian Trade. So yan ay confirmation lang at na-validate natin dahil ito pong binabasa ko sa inyo sa kapapasok lang, listahan ni Lisa Tanas. Kulang, 3 page yan, mahaba-haba nga ito eh. Ito yung mga gusto niyang ipasok.